Nasa abroad naman ang mister mo, di ba? At nasa abroad din naman ang misis ko. Parehas lang tayong kailangan ng isa't isa. Basta mag-iingat tayo, Greg. Walang dapat makaalam ng relasyon natin. Teacher ako, at alam mo kung anong mangyayari sa akin kapag may nakaalam ng lihim natin. Kasalanang mortal. Ika nga ng matatanda noon. Bago ikasal ang mag-asawa, ang sermon pa nga ng pari ay ang salitang huwag makikiapit. Huwag mong pagnasaan ang hindi mo asawa. Pero paano nga ba kung ang tukso ay mahirap iwasan? At nangyari na nga ang hindi inaasahan. Ako nga pala si Greg. Hindi ko ho tunay na pangalan. 31 years old na. Hiwalay na ako sa asawa ko sa kasalukuyan, pero may kinakasama na ako ngayon. Siya ang babaeng biglang tumating sa buhay ko sa isang hindi inaasahang pagkakataon. Ang ina pala ng anak ko na si Faye ay 30 years old na at OFW. Nagsimula ang dilubyo sa buhay namin ni Faye nang magdesisyon siyang mag-abroad. Para sa akin, kasalanan niya kung bakit nasira ang pamilya namin, kaya't hindi niya ako masisisi kung bakit nagawa ko yun sa kanya. Dahil lumalaki na ang anak namin, siya mismo ang nagpasya na mag-abroad dahil para sa kanya, kulang ang kinikita ko sa pinagtatrabahuhan ko. Ang katwiran niya, masyado raw kaming maraming gastusin. Idagdag pa ang bahay na hanggang ngayon ay hindi matapos-tapos. Kung gusto ko raw ako na lang ang mag-abroad, pero ayoko. Okay na ako sa trabaho ko. Hindi ako pumayag nung una na umalis pa siya, pero mapilit si Faye at gusto niyang siya ang nasusunod, kaya kahit ayaw ko, ay ginawa niya pa rin ang gusto niya. Tumigil ako sa trabaho dahil walang magbabantay sa anak namin na noon ay 4 years old pa lang at magsisimula ng mag-aral ng daycare. Si Faye ang siyang sumuporta sa pamilya namin. Marami akong what if sa kanyang pag-alis. Bata pa kami at hindi ako sigurado kung kakayanin namin ang magkalayo. Siyempre, lalaki ako at may pangangailangan. Hindi ako sigurado kung kaya ko bang tiisin ang paglayo namin ni Faye. Siguro nga ang tukso ay lagi lang andyan at hindi kayang iwasan. At inaamin ko naman ang naging kasalanan ko. Isa ako sa mga tinamaan nun. Naging mahina ako. Nahihirapan ako mag-adjust noong una. Hirap ako sa mga gawain sa bahay dahil hindi ako sanay. Pero natuto rin naman ako hindi nagtagal. Hanggang dumating na ang araw ng pasukan. Nagsimula ang lahat dito sa pasukan ng anak ko sa school. Dito ko na nakilala si Jane. Hindi niya ho tunay na pangalan. Siya ang teacher ng anak ko. Hindi ko inakalang magbabago ang lahat sa buhay ko sa pagkakakilala namin ni Teacher Jane. Halos kaedad ko lang din si Jane at aaminin ko, maganda siyang babae. Matangkad at maganda ang pangangatawan at halatang maalaga sa personal hygiene. Isa pa naman yun sa katangian ng babae na nakakapagpaakit sa akin, ang isang babaeng malinis sa katawan. Attracted ako kay Jane sa madaling sabi, lalo na at napakahinhin niya na kaibang-kaiba sa asawa kong brusko kung kumilos. Malayo din pala si Jane sa asawa niya dahil nasa abroad din ito. Isang seaman ang mister niya. Napakabait niya sa mga bata. Siguro'y isa sa mga katangian ng mga guro ang pagiging mabait at malapit sa estudyante. Hindi rin naman sa pagmamayabang. May angkin din naman akong kakisigan. Hindi rin naman ako papahuli sa mga kalahi ni Adan. Mula nang umalis ang asawa ko, ang lagi niyang bilin sa akin ay wag na wag ko raw papabayaan ang anak namin, pati na ang sarili ko. Lagi kaming nag-uusap ni Faye sa video call halos gabi-gabi. Hindi rin naman maipagkakaila sa sarili ko na namimiss ko rin ang asawa ko. Pero sa araw-araw na nakikita ko si Teacher Jean,
ay nagsimula kaming maging malapit sa isa't isa. Ako kasi ang lagi niyang nauutusan sa mga gawain sa classroom dahil sa ako lang din ang nag-iisang lalaki na nagbabantay sa kanilang anak. Hanggang sa dumating na nga ang pagkakataong naging close na ako sa teacher ng anak ko. Dahil na rin iisang way lang ang pauwi sa bahay namin at bahay nila. Actually, nasa isang barangay lang kami. Kaya tuwing uwian, nagkakasabay kaming umuwi. At dahil teacher naman siya ng anak ko, walang mali siya kung halos araw-araw sabay kaming umuwi. Kahit makita pa kami ng mga kapitbahay namin at kamag-anak ng asawa ko, ay wala namang masama. Pinasasakay ko na lamang si Teacher Jane sa luma kong Vios na naipundar ko pa nung binata pa ako. Second hand ko lamang yung nabili. Greg, pwede mo ba akong tulungan bukas? Chat sa akin ni Teacher Jane isang gabi. Sure naman ma'am, tungkol ho ba saan? Kailangan ko lang maglagay ng mga decorations sa classroom bukas ng Sabado. At ililipat rin kasi yung mga cabinet para maayos. Medyo mabibigat kasi eh. Sige ma'am, wala naman akong gagawin sa bahay bukas eh. Kapag weekend kasi, ay kinukuha ng biyanan ko ang anak kong si Stephanie. Hinahayaan ko na lamang na dalhin nilang anak ko sa bahay nila. Kukunin ko siya tuwing Sunday ng hapon dahil sa Lunes ay klase na. Sa totoo lang, ayoko sa mga biyanan ko. Masyadong maliit ang tingin nila sa akin dati pa man. Mas lalo na ngayong nasa abroad ang anak nila at ako ang naiwang nagbabantay kay Stephanie. Ayoko rin namang iasa sa kanilang pagbabantay sa anak ko, kaya pinili kong tumigil na lang sa trabaho ko. Hanggang sa tinagal-tagal, ay mas lalo pa kaming naging malapit ni Teacher Jane. Lagi kaming magka-chat at kung ano-ano na lang ang napag-uusapan namin. Ewan ko ba naman, sa ilang buwang lagi kaming magkasabay umuwi, ay parang nahuhulog na ang loob ko sa kanya. Lagi siyang nakikisabay sa kotse at talaga namang napakabango niya. Isang araw nga, walang pasok noon at holiday. Nakiusap si Teacher Jane sa amin sa GC na baka raw may mag-volunteer na maglinis ng classroom dahil may darating na mga bisita mula sa Municipal Health sa Ludes. Uso na kasi muli ang dengue noon sa bayan namin, kaya dapat malinis ng mga magulang ang kapaligiran ng school. Isa nga ako sa napakiusapan na maglinis ng room ng kinder. Buong akala ko naman ako at ilang nanay ang pupunta. Pero nagulat ako pagdating ko, kami lang ni Teacher Jane ang andon at walang ibang nanay na dumating. Marami silang alibay na hindi makakatulong sa paglilinis. Nakaramdam ako ng kakaiba nang makita ang suot ni Teacher Jane. Nakamaong short lang ito ng maiksi at sando. Kahit pawisan ay mukhang ang bango-bango pa rin niya. Hindi ko na alam ang ginagawa ko, pero sobra akong humanga sa kanya. Ang hirap din talaga ng malayo ang asawa. May kakaibang init akong nararamdaman sa iba. Pinagtataka ko pa, parang sinasadya ni Jane na lumapit sa akin at dikitan ako palagi. Ramdam kong may kakaiba sa amin ni Jane at ramdam ko ang mga titig niya sa akin. Kaya nung umuwi na kami, ay dito ko na sinubukang yayain siya na lumabas. Sabado naman ngayon at wala si Stephanie. Nag-date kami ni Jane ang araw na iyon at hindi ko inasahang dito ay mas lalo pa kaming mapapalapit sa isa't isa. Dalaga na pala ang anak niya, kaya okay lang tong naiiwan sa bahay. Hanggang sa kinagabihan ay dito na kami nagsimulang maglandian ni Jane sa chat. Ang ganda-ganda mo talaga ma'am at ang bango-bango pa. Gwapo ka rin naman Greg eh. Humanga nga ako sa'yo kanina eh. Sagot nito. Siya nga pala, ano bang ginagawa mo? Nakahiga na sa kwarto, ikaw? Pwede ba tayong mag-video call? Hindi ko inasahang pumayag si Jane sa request ko. At dito na nga nagsimula ang mga kalokohan namin through chat at video call. Hanggang sa napagkasundoan naming magkita kinabukasan sa isang hotel. Dito na ako tuluyang nagkasala sa asawa ko. Nangyari na nga ang bawal,
Pareho kaming nakalimot dahil na rin siguro pareho kaming uhaw dahil ang mga asawa namin ay parehong OFW, parehong nasa malayo. Mabilis ang mga pangyayari at halos sabik ang bawat kilos namin. Natapos kami at lumabas ng hotel na para bang walang nangyari. Sa school ay kaswal lang ang mga usapan namin na para bang walang nangyari. Pero sa chat ay naroon na ang lambingan naming dalawa. Pag Sunday at nasa bahay ng biyenan ko ang anak ko ay tumatakas kami. May tagong hotel sa dulong bayan namin at doon ay nakakatatlong oras kami at weekly ganon ang aming senaryo. Jane, mag-pills ka ha. Isipin na lang natin na pareho tayong nag-e-enjoy. Lalaki ako at babae ka. May hinahanap ang aking katawan at ganun ka rin. Matured na tayo, Jane. At alam mo naman ang ibig kong sabihin, hindi ba? Oo naman, Greg. Naiintindihan kita at hindi ako mahirap kausapin pagdating sa ganyan. Alam ko ang pinasok ko at basta enjoy lang tayo. Salamat dahil ginagalang mo ko kahit pareho tayong may sabit na. Ewan ko ba? Ang lakas kasi ng dating mo eh. Tsaka hinahanap na talaga kita, Jane. Pasensya ka na rin ah. Basta mag-iingat tayo. Lalo naman akong humanga sa kanya. Kahit sa school ay may meaning ang kanyang mga titig sa akin. Naramdaman ko na wala na akong gana sa asawa ko. Pag tumatawag ito at nagvi-video call, ay wala na ang aking saya at alam kong nararamdaman yun ni Faye. May problema ba, Greg? O wala naman. Bakit? Ano bang problema? Ikaw, may problema ka ba? Pagod lang ako. Araw-araw ba naman ako nagbabantay sa school at nag-aasikaso sa bahay? Sinabi ko naman kasi sa'yo eh. Si nanay na lang ang maghahatid kay staff sa school para makapagtrabaho ka pa rin. Ikaw naman tong ayaw mo. Alangan na may pagkatiwala akong anak ko sa nanay mo. Alam mo naman ang nanay mo, di ba? Mainit ang ulo sa akin. Ewan ko ba sa'yo, Greg? Hindi ko talaga maintindihan kung tama ba yung mga katiwiran mo. Pinatayan ko siya ng tawag, kahit na nagsasalita pa siya. Basta't bigla na lang na nawalan na ako ng gana sa kanya. Ang lagi ko na lang hinahanap ay si Jane. Dahil sa kapusukan namin ni Jane, kahit Saturday at ibang araw sa loob ng isang linggo, tumatakas kami pag nasa bahay ng biyenan ko ang anak ko. Tatakas akong pilit at kahit sa kotse ay nakakaraos kami. Buong akala ko, wala nang katapusan ang aming kaligayahan. Sa bawat pagkikita namin ni Jane kay saya ng aking pakiramdam at gusto kong huwag nang matapos ang sandaling iyon. Hanggang isang araw, nakaiwan ng coin purse at lipstick at cologne sa kotse si Jane. Nakita ito ng biyenan kong nanghiram ng kotse. Mabuti na lang, walang pagkakakilanlan ang coin purse. Sinabi ko na lang na naiwan yan siguro ng pasahero ko. Nagsisinungaling kasi ako sa biyenan ko at sinasabi kong umi-extra ako sa grab car tuwing nasa bahay nila si Stephanie. Natutuwa pa nga to. At least raw may silbi ako. Masakit sa akin ang mga salitang yun. Sa mga mata talaga nila ay wala akong silbi. Mag-iingat na tayo, Greg. Mahirap magkaproblema. Iisang barangay lang tayo. Nakakahiya. Teacher pa naman ako ng mga bata. Wika ni Jane isang araw ng Sabado. Matapos kong ikuwento na nakita ng biyenan ko ang gamit niya sa kotse. Tama ka. Mahirap talaga tong sitwasyon na pinasok natin. Simula noon ay hindi na sumasabay si Jane sa kotse ko at mahirap nang pagdudahan kami. May nagtanong pa nga na nanay sa akin, bakit raw hindi na sumasabay si Ma'am Jane sa akin. Nagpaliwanag na lang ako na nag-iingat kami at baka magawan pa kami ng issue sa closeness namin. Hanggang sa pinagdududahan na rin si Faye ng kanyang asawang si Mark. Pero baliwala lang sa amin ang ganong problema. Tuloy lang ang aming ligaya 3 beses sa loob ng 1 linggo. Hanggang sa biglang umuwi ang asawa ko. Buwan iyon ng Disyembre. Masaya ang anak ko at pamilya niya. Magbabakasyon lamang daw siya at sa January ay babalik ulit. Natigil muna ang pagkikita namin ni Jane at nakaramdam ako ng lungkot. Ang baho-baho ng amoy ng asawa ko para sa akin.
Kada yakap at halik niya iniiwasan ko at nilalayuan siya. Ewan ko ba kung bakit ginagawa ko yun? Pero nandidiri talaga ako sa mga halik ni Faye. May nangyari naman sa amin ang asawa ko, pero parang wala lang sa akin. Wala na akong amor kay Faye. Hanggang sa kung ano-ano na ang pinagsasabi niya sa akin at wala rin naman akong pakialam kahit ano pang sabihin niya. Bakit, Greg? May iba na ba? Akala ko ba namimiss mo ko? Akala ko gusto mo akong makita kaya umuwi din ako. Pero bakit ganyan ka? Asawa mo ako, Greg, pero daig ko pa may sakit kung layuan mo. Nandidiri ka ba sa akin? Aba, mali ko ba? Basta't ganyan ang nararamdaman ko. Wala na akong gana. Pagod lang siguro ako, Faye. Pwede bang wag na natin gawing issue to? Pagod din naman ako, Greg. Sino ba kasi nagsabi sa'yo mag-abroad ka? Para naman sa atin yun eh. Bakit ka ba nagkakaganyan ha? May babae ka ba? Wala akong babae. Sadyang may mga bagay lang na hindi na pwedeng ipagpilitan. Alam kong nasaktan ko si Faye, pero hindi ko naman kasi sinasadyang mawala ang damdamin ko sa kanya. Hindi ko sinasadyang mabaling sa iba ang pagtingin ko, lalo na ang pag-ibig ko. Pero sa oras na malaman kong may iba ka na, hindi ko talaga alam kung anong magagawa ko sa'yo. Banta nito sa akin. Gano'n naman siya palagi eh. Dati pa, matapang. Isa yun sa ugali niya na hindi ko talaga gusto. Umalis muli ang asawa ko at alam kong duda na ito sa akin. Hindi kasi kami nagkaayos bago siya umalis. Pero wala na kaming pakundangan pa ni Jane. Balik na naman kami sa dati. 3 times a week. Ilang buwan pa at ang asawa naman ni Jane na si Mark ang nagbakasyon at pareho sila ng reklamo ni Faye. Wala na rin gana si Jane kay Mark na asawa niya. Malala ang nangyari sa kanila. Nanakit kasi ang asawa ni Jane at pinapaamin nito kung nasan daw at taga saan ang kabit niya. Sa totoo lang naaawa ko nun kay Jane. Galit na galit ako nun pero wala naman akong magawa. Hanggang maghamon ang hiwalayan sa asawa si Jane. Pero hindi raw pumayag si Mark. Bumalik din ito sa abroad at pinamanmanan si Jane sa mga magulang nito. Naapektuhan ang aming pagkikita at kami naman ni Faye lagi na rin nag-aaway dahil ang kanyang monthly remittance sa nanay na niya pumapatak. Hindi niya na sa akin dinediretso. Gumulo ang mundo namin at ingat na kaming dalawa ni Jane. Maging ang biyanan ko ay nakakaaway ko na rin dahil para akong namamalimos ng pera sa kanya buwan-buwan. Hanggang sa naisipan ko na lang na bumalik sa trabaho dahil kailangan ko ng pera para sa luho naming dalawa ni Jane. Nabawasan kasi yung binibigay sa aking pera ni Faye dahil sa duda niya sa akin na ginagamit ko raw sa pambababae ang perang pinapadala niya. Ni hindi man lang daw kasi nabago ang bahay. Kahit isa, wala man lang daw akong pinaayos. Sa inis ko, si Stephanie ay iniwan ko sa mga magulang ko sa probinsya namin. Hindi ko binigay ang anak ko sa mga biyanan kong sobrang sama ng ugali. Ipinatransfer ko siya sa probinsya namin habang ako naman ay nasa pamamahay pa rin namin at bumalik na lang sa trabaho. Palagi na lang kami nag-aaway ni Faye sa chat pati sa video call. Galit na galit siyang dinala ko ang anak namin sa mga magulang ko sa probinsya. Hindi niya raw kasi matawagan at maka-video call to dahil wala naman daw net sa aming probinsya. Matapang na rin naman ako ngayon kasi matagal ko nang tiniis ang sama ng ugali ng inay ni Faye. Kahit pa man nung bagong kasal pa kami ng anak niya ay lagi na tong kontrabida, mas lalo na ngayon. Gumulo nga ang buhay ko at maging si Jane ay nasasakal na. Dahil hanggang sa school, sinusundan siya ng kamag-anak ni Mark. Mabuti na nga lamang at nasa probinsya na ang anak ko. Hindi na nila kami mahuhuli. Pero kagaya ni Jane, lahat ng kaanak ng asawa ko ay duda na rin sa akin. Wala na rin akong kalayaan. Pakiramdam ko bawat labas ko ng bahay namin, ang mata nila'y nakatutok sa akin, kahit na wala ng anak ko roon. Ang kahabaan kasi ng street namin ay side lahat ng asawa ko. At ang pamilya ko naman ay nasa ibang probinsya. Hanggang sa lumipas pa ang ilang buwan na ganito kami. Araw ng linggo noon, nagkita kami Jane sa lugar
na walang nakakakilala sa amin. Ibang-ibang aura ni Jane na kinagulat ko. Malungkot ang kanyang mga mata, taliwas sa laging aura niya kapag nagkikita kami. Nasa Pilipinas na raw si Mark at magnenegosyo na lang. Halata ko ding bumagsak ang kanyang katawan at sa pagkakataong yun, pareho kaming walang ganang magtalik. Kung ano-ano na ang napag-uusapan namin at ang sabi niya naman, wala raw siyang pinagsisisihan sa lahat ng nangyari sa amin. Ayaw niya raw na maghiwalay kami. Siguro nga, parehong may pagkukulang ang mga asawa namin. Pero alam din naman naming dalawa na parehong mali ang ginagawa namin. Pero dito kami naging masaya at naging malaya. Tama naman ako, diba? Tama naman ang katwiran ko. Napaisip tuloy ako at na-guilty dahil wala rin naman pagkukulang si Faye sa akin. Pero pagdating kasi sa usaping pera, ay dito rin ako nandiliit. Napakatingin kasi o napakaliit kasi ng tingin nila sa akin. Idagdag pa yung pakialamerang biyanan ko. Greg, laylo muna tayo ha. Ayokong madamay ka eh. Mahal kita at ayokong malaman ni Mark na ikaw ang dahilan ng nangyayari sa amin. Huwag kang mag-alala, Jane. Habang buhay na akong nasa tabi mo. May contact pa rin naman tayo eh. Sabihin mo lang sa akin kapag sinasaktan ka ni Mark dahil nakahanda akong kunin ka. E-text mo na lang ako. Kung hindi mo ako matatawagan sa video call. Paanong mga anak natin? Maiintindihan naman siguro nila tayo, Jane. Hindi na nga kami nagkita ni Jane. Aayusin daw muna niya ang buhay niya. Pero isang araw kasi ay naabutan ko siya sa school. Nagagalit ang asawa niya dahil may nabasa ito sa cellphone niyang naiwanan daw niya sa bahay. Akala ko nga, nabasa na nito ang mga chat namin. Mabuti na lang at text message lang pala ang nabasa nito. Walang pangalan ang number, kaya pinapaamin siya nito dun mismo sa school kung sino ba talaga ang kabit niya. Nagkagulo na nga eh, napapatingin na sa kanilang ibang mga magulang. Kaya di na ako nakatiis. Sinuntok ko si Mark na asawa ni Jane. Kinuha ko siya at isinakay sa kotse ko. Doon nalaman ng lahat ang tungkol sa relasyon namin ni Jane na ako ang kabit niya at siya ang kabit ko. Ang bilis kumalat ng balita na nakarating din naman kaagad kay Faye. Napalayas ako sa mismong pamamahay namin. Wala naman ako magagawa dahil bahay iyon ng asawa ko. Ilang araw ang lumipas. Napagpasya naming mangupahan na lamang ni Jane sa kabilang bayan. Napaalista rin kasi siya bilang guro. Tahimik lang kami pagkatapos noon. Hindi ko alam kung anong iniisip niya, kung nagsisisi ba siya sa nangyari sa amin. Sa ngayon magkasama pa rin naman kami ni Jane. Pero hirap kami sa buhay dahil maliit lang naman ang kinikita ko at wala rin siyang trabaho sa ngayon. Nakasagap nga ako ng balita nung nakaraan na magpasalamat daw kami dahil hindi kami pinakulong ng mga asawa namin. Hindi rin naman siya makalabas dahil kahit sa kabilang bayan, kalat na kalat ang chismis na teacher siya at parehas kaming may asawa. Nalaman ko rin na kinuha na ng biyanan ko ang aking anak sa probinsya namin. Sinabi ng nanay ko na binigay na daw nila dahil wala naman daw akong binibigay na sustento sa pag-aaral ng anak ko. Tsaka nagagalit sila. Kasalanan ko raw kung bakit nangyayari to sa buhay ko ngayon. Naibenta ko na nga rin ang lumang biyos ko na naipundar ko pa nung binata pa ako para lang may pandagdag sa gastos namin ni Jane. Sa ngayon nalilito ako. Malibang ginawa ko, naging mababaw ba ako? Medyo hindi na kasi katulad ng dati si Jane. Ngayon tahimik lang siya at nakahiga sa sahig ng inuupahan naming bahay. Hindi na rin kami katulad nung dati na pag nagkikita ay sabik na sabik sa isa't isa. Ngayon ay parehas kaming matamlay. Hindi ko alam kung magsisisi ba ako dahil baka nagpadala lang ako sa inis ko sa asawa ko o sadyang tanga lang ako. Tama nga lang yata ang sinabi ng asawa kong si Faye dati na masyadong mabababaw ang mga dahilan ko. Umaasa ako na malinawan sa inyong mga komento. Lubos na gumagalang, Greg.